Kaugnay na pag-aaral. Sa pagpasok sa kabanatang aming pag-aaral, dito ay tatalakayin namin ang mas malalalim na pag-unawa sa buhay at pamumuno ni Kapitan Moy sa Marikina City. Ito ay magbibigay daan sa mga residente na magbabahagi ng kanilang mga personal na testimonyo hinggil sa mga natuklasan nila na may kinalaman sa kanyang kontribusyon. Sa mga pahinang ito ay binubuksan namin ang pinto patungo sa mga kwento ng tagumpay at pagkakaisa, isinasalaysay ng mga residente na naging resulta ng mga hakbang na isinagawa ni Kapitan Moy upang mapabuti ang lungsod ng Marikina. Ayon sa pananaliksik ni Pamorada S. 2014 na ang pagpapanatili ng mga estruktura ng nakaraan ay nagpapakita ng pambihirang katangian ng isang lokasyon at nagpapakita ng pagpapahalaga ng mga tao sa komunidad sa kanilang reaksyon sa mga pangyayari sa kanilang kapaligiran at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bahagi ng lipunan. Ibig sabihin, ang mga markang ito ng nakaraan ay bahagi ng paghubog ng kultural, kasaysayan at sosyal na pagkakakilanlan ng isang partikular na lugar, kung saan higit na sinusuportahan ang pagiging makasaysayang lugar na bahay na bato ni Kapitan Moy sa Barangay Santa Elena sa lungsod ng Marikina, na sa pagpapanatili at pagpreserba ng struktura nito sa lungsod ay nagsisilbing presentasyon ng ebidensya ng mga pangyayari sa kasalukuyan hanggang sa ngayon. Sa pamamagitan ng pag-interview sa personal sa lungsod, kung saan may nais malaman na makasaysayang alaala mula noon ay mas mainam. Nang sa gayon ay mapapadali at maikokonsidera na primaryang batis ito, na maituturing na isa sa pinakamahalagang mapagkukuhanan ng ilang impormasyon na magagamit upang maitala ang makasaysayang karanasan noon. Nang dahil sa pasalita na pagkasalaysay ng mga impormasyon, mas nagiging matibay ang mga ito kaysa sa nakukuha lamang sa internet, lalo na kung ito ay residente pa sa lugar na inaaral ng isang mananaliksik. Base sa pahayag na ang mga kasalukuyang pangyayari ay maaaring maayos na maanalisa at magamit sa pagtayo muli ng kasaysayan sa pamamagitan ng mga interview bilang isang epektibong metodolohiya. Ito ay kaibahan sa mga dokumentaryo mula sa ibang batis, lalo na sa mga impormasyon na higit pa sa saklaw at limitasyon ng alaala. Ang sistematikong pakikipanayam sa mga saksi ng mga pangyayari at proseso ay maaaring magbigay ng mga perspektiba at datos na hindi inaasahan mula sa nakasulat na mga batayang impormasyon. Gabriel 2011. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ni Santiago, sinasaad na ang saysayang pasalita ay isa lamang teknik sa pagkuha ng datos. Ngunit ito naman ay mabisa at mabilis na paraan upang makakuha ng impormasyon dahil sa pwede itong gamitin upang makadiskubre at makapagsiyasat pa ng mga kasaysayang galing sa memorya ng mga tao. Sinasaad niya rin na maaaring gamitin ang kasaysayang pasalita kung ang mga dokumentong pangkasaysayan ay hindi nakakapagbigay ng malinaw na kaalaman. Bukod dito, ito ay ginagamit din upang maging tulay na makakapagbigay ng daan upang may paliwanag ang mga ideya, kaalaman na hindi masyado o mahirap na ipaliwanag. Ito ay magagamit pa ng mga mamamayang hindi ganoon kilala, ngunit may alam o may kaugnayan naman sa nasabing paksa. Ngunit isinaad din dito na ang mga kahinaan ng kasaysayang pasalita at inirekomenda na mas tiyak ang impormasyon at datos kung ang interview ay ginanap pagkatapos na naturang pangyayari. Ayon naman kina Lakerville at Cousin, ang edukasyon sa pamanang kultural ay nagiging mas mahalaga pagdating sa pag-unlad ng mga mag-aaral at pati na rin sa pagpapalalim ng kanilang relasyon sa kanilang nakaraan. Ang mga tagapagbuo ng patakaran mula sa pandaigdigang mga organisasyon tulad ng UNESCO ay sumusuporta sa pagpapangalaga ng ating kultural at kalikasang pamana, pati na rin sa paggamit ng pamanang ito upang mas mapabuti ang mga proseso ng pag-aaral ng mga mag-aaral. Ang edukasyon sa pamanang kultural ay maaari din magbigay benepisyo sa mga mag-aaral upang mas lumalim ang kanilang koneksyon sa kanilang kasaysayan at kultura. Ayon kay Lopez,
Ang kulturang minana ng tao ay habang buhay na kayamanang kasisinaga ng panlipunang kamalayan at pangkulturang kaalaman. Makikita natin bilang isang halimbawa nito ang inisyatibo ni Kapitan Moy upang magkaroon ng bagong pangkabuhayan ang mga naninirahan sa kanyang komunidad. Nang dahil sa kanya, nagkaroon ng pag-unlad ang lungsod ng Marikina at hindi na lamang umasa sa pagtatanim kundi pati na rin sa paggawa ng mga sapatos upang magkaroon ng pagkakakitaan. Sa katunayan, taong 1925 ay tinatayang mayroong 2,450 manggagawa ang nagtatrabaho sa 139 na tindahan ng sapatos sa Marikina na naglilikha ng 260,078 pares ng sapatos para sa mga kababaihan at 86,600 pares para sa mga kalalakihan. Sa mga dekadang sumunod, patuloy na umunlad ang industriya ng sapatos sa Marikina. Ayon sa pag-aaral nila Jose at Lamberte taong 1988, ang industriya ng sapatos sa Pilipinas ay nagmula sa Marikina sa pamamagitan ng isang bayani ng kultura, si Don Laureano Guevara, na tinawag na Kapitan Moy ng mga kababayan niya. Noong 1884, sinubukan ng mayamang may-ari ng lupaing si Kapitan Moy na ayusin ang kanyang nasirang sapatos na binili niya mula sa Europa. Sa halip na dalhin ito sa mga insik na sapatero sa Escolta, Maynila, binuksan niya ang sapatos at maingat na inaral kung paano ito binubuo. Pinalawak niya ang kanyang kaalaman sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga insek na nagtatrabaho sa Escolta. Sa panahong iyon, ang mga insik ang may hawak ng pamilihan ng paggawa ng sapatos mula sa kalabaw. Gamit ang lokal na mga materyales at mga kagamitan na hiram sa mga panday, naghimaymay siya ng kanyang sariling pares ng sapatos. Habang siya ay nagmamahayag ng kanyang kasanayan sa paggawa ng sapatos at sa kanyang hangaring magbigay trabaho sa kanyang mga kababayan, itinatag ni Kapitan Moy ang unang tindahan ng sapatos sa kanyang basement na sa huli ay naging unang paaralan para sa mga mamamahayag ng sapatos sa Pilipinas. Ayon kay Moya, taong 2021, ang Marikina ay kilala bilang shoe capital ng Pilipinas at ang makasaysayang taon nito sa paggawa ng sapatos. Ito ay nagsimula sa mga pagsisikap ni Don Laureano o Kapitan Moy Guevara, ang tagapagtatag at ama ng industriya ng sapatos sa lungsod. Noong 1887, naglingkod si Kapitan Moy bilang kapitan munisipal ng Marikina at kilala siya sa pagtulong sa paggawa ng unang pares ng sapatos sa lugar. Ayon sa mga tala sa kasaysayan, pinunit ng kapitan ang kanyang pares ng inangkat na sapatos upang malaman kung paano ito ginawa at pagsamahin ito. Pagkatapos, gamit ang mga parte ng sapatos na kanyang iniwasto bilang padron o mga pang-uring pampatong, nakagawa siya ng murang sapatos na yari sa lona na sa huli ay nag-evolve patungo sa mga sapatos na yari sa kulayadong katad mula sa mga inangkat mula sa Europa. Ang kahandaan ni Kapitan Moy na magbukas ng isang maliit na tindahan ng sapatos ay nagpausbong sa interes ng kanyang komunidad. Sa lalong madaling panahon, ang bawat kanto ng Marikina ay may kanya-kanyang tindahan ng sapatos. Si Kapitan Moy ang kauna-unahang nagturo sa mga tao sa Marikina kung paano gumawa ng sapatos na nagsimula ng kanilang tradisyon at kasanayan sa paggawa ng sapatos. Sa paglipas ng panahon, ang industriya ng sapatos sa Marikina ay patuloy na lumago at naging kilala hindi lamang sa buong Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Ang kanilang mga sapatos ay sikat dahil sa mataas na kalidad, magandang disenyo at kamay na gawa na may malasakit. Bukod sa pagiging isang malaking ambag sa ekonomiya ng lungsod, ang industriya ng sapatos sa Marikina ay nagbigay rin ng trabaho sa maraming tao na nagpapakita ng kanilang sipag at tiyaga. Cruz BC 2013. Ayon kay Angeles 2016, mga taon makalipas, nagsimula ang pangangailangan para sa mga makinagawang sapatos noong panahon ng Amerikano.
Tinayo ang mga pabrika ng sapatos dahil sa hilig na produksyon ng mga sapatos ng hukbo para sa mga Amerikano noong 1898. Kasabay nito, naging pangunahing tagapagtatag ng paggamit ng makina sa paggawa ng sapatos si Toribio Teodoro, bumuo ng sarili niyang kumpanya at nagpakita ng kanyang kaalaman sa lokal na komunidad. Ayon sa pananaliksik ni Togano na pumapatungkol sa buhay ni Don Laureano Guevara sa kontekstong kasaysayang Marikina, isinasaad dito ang kanyang pamumuhay at ang mga ipinamalas niyang kabayanihan na talaga namang nakapagpaunlad sa lungsod ng Marikina. Mula sa pagtulong niya sa kanyang pamilya sa pagsasaka hanggang sa pagpapalaganap niya ng paggawa ng sapatos upang magsilbing hanap buhay ng mga taga-Marikina. Iginiit ng mananaliksik na walang primaryang batis ang mahagilap na pumapatungkol sa buhay ni Kapitan Moy. Kung kaya'y minabuti ng mananaliksik na gumamit na lamang ng kasaysayang pasalita at pagmamasid upang makahanap ng mga impormasyon at makakalap pa ng mga datos na hindi pa ganoon na nabibigyang pansin. Sa pananaliksik na rin ito ay masinsinang tinalakay ang pagpapaunlad ni Kapitan Moy sa industriya ng Marikina. Siniwalat dito ang hirap at tiyaga na inilaan hindi lamang ni Kapitan Moy, pati na rin ng kanyang mga kaibigan na sina Gervasio Carlos, Ambrosio Santa Ines at Pedro Jacoba o Pedro Torres sa pag-aaral at pagmamasid sa kung paano gumawa ng sapatos at kung paano ito ikukumpuni bilang isang ganap na sapatos na maaaring maibenta at mapagkakitaan. Ayon sa pananaliksik ni Ann Stephanie Cruz 2013, sa mataong puso ng Metro Manila ay matatagpuan ang lungsod ng Marikina, na kilala sa napakagandang pagkakayari at walang kapantay na kasiningan sa paggawa ng sapatos. Sa pinakasentro ng umuunlad na industriyang ito ay nakatayo ang matayog na figura ni Kapitan Moy, na iginagalang bilang ama ng Marikina sa industriya ng sapatos. Ipinanganak bilang Laureano Guevara noong 1851, si Kapitan Moy ay isang visionary leader na kinilala ang napakalaking potensyal ng paggawa ng sapatos sa pag-angat ng buhay ng kanyang mga kapwa Marikeño. Dahil sa matinding pagnanais na bigyan kapangyarihan ang kanyang komunidad, sinimulan niya na ang isang paglalakbay upang makuha ang kaalaman at kasanayang kinakailangan upang makapagtatag ng isang umuunlad na industriya ng paggawa ng sapatos. Sinubukan ni Kapitan Moy na personal na ayusin ang kanyang imported na sapatos dahil ayaw niyang pumunta ng Maynila, kung saan ang mga insect lang ang gumagawa ng sirang sapatos at gumagawa ng sapatos. Walang sino man sa Marikina ang makapag-aayos ng sapatos dahil ang mga Marikeño ay kasangkot lamang sa paggawa ng mga tsinelas at bakya ng gawa sa kahoy. Sa hindi natitinag na determinasyon, humingi ng gabay si Kapitan Moy mula sa mga bihasang manggagawa ng sapatos sa Maynila. Masusing pinag-aralan ang mga masalimuot na pamamaraan na kasangkot sa paggawa ng tsinelas. Na makabisado niya ang sining, bumalik siya sa Marikina at ibinahagi ang kanyang bagong tuklas na kaalaman sa mga sabik na apprentice, na naglatag ng pundasyon para sa kung ano ang magiging isang kilalang sentro ng kahusayan sa paggawa ng sapatos. Sa ilalim ng gabay ni Kapitan Moy, umunlad ang industriya ng sapatos sa Marikina, nang ginawang sentro ng pagkamalikhain at pagbabago ang lungsod. Ang kanyang hindi natitinag na pangako sa kalidad at pagkakayari ay natiyak na ang mga sapatos na gawa sa Marikina ay naging kasing kahulugan ng kahusayan. Ang pamana ni Kapitan Moy ay higit pa sa larangan ng paggawa ng sapatos. Ang kanyang hindi natitinag na dedikasyon sa pagpapabuti ng kanyang komunidad ay nagbigay inspirasyon sa hindi mabilang na mga Marikeño na ituloy ang kanilang mga pangarap at mag-ambag sa paglago at pag-unlad ng lungsod. Ang kanyang diwa ng entrepreneurship at inobasyon ay patuloy na nagsisilbing tanglaw ng pag-asa at inspirasyon na nag-uudyok sa mga henerasyon na magsikap para sa kahusayan sa lahat ng kanilang mga pagsusumikap. Ngayon, ang lungsod ng Marikina ay tumatayo bilang isang patunay sa walang hanggang pamana ni Kapitan Moy. Ang mataong industriya ng paggawa ng sapatos sa lungsod ay isang maunlad na
patotoo sa kanyang pananaw at determinasyon. Habang ang hindi mabilang ng mga buhay na naantig niya ay patuloy na nagtataglay ng imprint ng kanyang hindi natitinag na pangako sa komunidad at pag-unlad. Sa patuloy na pag-unlad ng lungsod ng Marikina, ang pamana ni Kapitan Moy ay nananatiling malalim na nakatanim sa pagkakakilanlan nito. Ang kanyang pangalan ay kasing kahulugan ng kahusayan, pagbabago at malalim na pakiramdam ng pagmamalaki ng komunidad. Sa bawat pares ng sapatos na gawa sa Marikina, nabubuhay ang kanyang diwa. Isang patunay na kapangyarihan ng pananaw ng isang tao na hubugin ang kapalaran ng isang lungsod. Ayon sa pananaliksik ni Maria Salome Aquino at Connie Tejada 2017, matatagpuan sa puso ng lungsod ng Marikina ang isang mapang-akit na relihiya ng nakaraan, ang paninirahan ni Kapitan Moy. Dati ang tahanan ni Don Laureano Guevara na mas kilala bilang Kapitan Moy. Ang buhay ni Nuno na ito ay patunay na mayamang pamana at sining na kilala sa Marikina. Ang pagtingin lang sa harapan ng bahay ay magbabalik sa iyo sa nakaraan, kung saan ang bahay ni Nuno ay may mamahali na mga haligi, kapis window at isang panlabas na makikita lang natin sa mga textbooks. Ngayon ay nagsisilbing lugar ng pagtanggap sa panimulang aklat. Nabighani nito ang mga lokal at turista. Sa pagpasok mo sa engrandeng pasukan, sasalubong ka ng isang mapang-akit na timpla ng mga impluwensyang arkitektura ng Espanyol at Pilipino. Ang masalimuot na gawaing kahoy, eleganteng copy-shell windows at maluluwag na beranda ay nagpapalabas ng hangin ng walang hanggang kagandahan. Umakyat sa engrandeng hangdanan at tuklasin ang mga silid tulugan. Bawat isa ay may sariling kakaibang kagandahan. Isipin ang mga pangarap at adhikain na pinalaki sa loob ng mga pader na ito. Habang ang mga henerasyon ng pamilya Guevara ay lumaki sa loob ng yakap ng makasaysayang tahanan na ito. Makipagsapalaran sa sala at humanga sa mga kasangkapan at palamuti na nagpapanatili ng maayos, na nag-aalok ng isang sulyap na marangyang pamumuhay ni Kapitan Moy at ng kanyang pamilya. Maglakad sa silid kainan kung saan idinaos ang hindi mabilang na mga kapistahan at pagtitipon at isipin ang masiglang mga pag-uusap na dating pamumuno sa hangin. Ang tirahan ni Kapitan Moy ay hindi lamang isang museo na nagpapakita ng mga labi ng nakaraan. Ito ay isang buhay na patunay ng walang hanggang diwa ng lungsod ng Marikina. Sa loob ng mga pader nito, nabubuhay ang pamana ni Kapitan Moy na nagbibigay inspirasyon sa mga henerasyong darating upang yakapin ang kanilang pamana at magsikap para sa kahusayan sa lahat ng kanilang mga pagsusumikap. Habang tinatapos mo ay ang iyong paglilibot, maglaan ng ilang sandali upang pagnilayan ang kahalagahan ng kahangahangang strukturang ito. Ang Kapitan Moy Residence ay higit pa sa isang bahay. Ito ay isang simbolo ng mayamang kasaysayan ng Marikina, ang umuunlad na kasiningan nito at ang hindi natitinag na pangako nito sa pagpapanatili ng pamana nito para sa mga susunod na henerasyon. Ayon sa artikulo ni Valderrama, ang pamanang bahay na ito ay pagmamay-ari ni Don Laureano, Kapitan Moy Guevara. Ito ay sumisimbolo sa feudalismo noong panahong iyon. Ang isang halimbawa para doon ay ang makapal at mabibigat na pader sa unang palapag ng bahay. Sa tabi ni Kapitan Moy ay makikita ang isang simbahan na pinangalanang Our Lady of Abundant Church. Sa pamanang bahay na ito ay may magandang hagdanan, baklad, matataas sa palalaking pinto at baluster. Bilang karagdagan sa pag-aaral, noong taong 1887 ay binuo ng Kapitan Moy ang unang pares ng sapatos. At noong taong 1973 ay binalak at inaprubahan ni dating Mayor Bayani Fernando na ang isang ancestral house ni Kapitan Moy ay magiging sentral na kultura ng lungsod ng Marikina. Mula sa taong iyon, naging sentro ng kultura ang pamanang bahay ni Kapitan Moy. Ang itaas na bahagi ng bahay ni Kapitan Moy ay ginamit para sa pagkakaroon ng mga kaganapan tulad ng mga okasyon ng pagdiriwang, pagtitipon, komperensya, pagtatapos at marami pa. Ang iba pang bahagi ni Kapitan Moy ay may kapihan at tambayan na pinangalan ng Cafe Kapitan at Piano Bar.
Ang iba pang bahagi ay maaari ding gamitin para sa pagkakaroon ng mga exhibit. Ayon sa pagbabahagi ng Organono taong 2016, sa paglipas ng panahon, naging kilala ang Marikina sa industriya ng paggawa ng sapatos. Bagamat dumaan sa mga pagsubok, tulad ng pagbabago sa pandaigdigang kalakaran ng kalakaran, nanatili itong matatag at patuloy na nakikipagsabay sa mga bagong panahon. Isa sa mga pangunahing nagbigay buhay sa industriya na ito ay si Don Lorenzo Guevara, mas kilala bilang Kapitan Mo. Ipinanganak si Guevara noong ika-4 ng Hulyo taong 1851 sa isang mayamang pamilya sa Manila. Dahil sa kanyang kahalagahan sa lipunan, nakapagparal siya sa Ateneo Municipal ng Litigan hindi na ito natapos. Sa halip, naging bahagi siya ng negosyo ng kanyang ama hanggang sa baba ang kanyang landas. Noong taong 18,8 isang aksidente ang nagturo kay Guevara na simulan ang kanyang paglalakbay sa paggawa ng sapatos. Sa kabila ng kakulangan sa karanasan, nagtagumpay siyang makagawa ng unang pares ng sapatos. Dahil dito, marami ang na-inspirahan sumubok sa industriya at sa tulong ni Guevara, nagsimula ang pag-unlad ng industriya ng sapatos sa Marikina. Kahit na pumanaw si Guevara noong ika-30 Disyembre taong 18,901, patuloy ang pag-unlad ng industriya ng sapatos sa Marikina, isang matagumpay na pamana mula sa ama ng industriya. Ang bahay ni Guevara, na nagsilbing unang pabrika ng sapatos sa Marikina, ay naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng lugar. Sa ngayon, ang bahay na ito ay naging sentro ng kultura at atraksyon dahil ang unang palapag ng bahay na ito ay maaaring gamitin sa exhibit at ito rin ay naging kainan, kapihan at tambayan na tinatawag na Cafe Kapitan Restaurant. Ang ikalawang palapag naman ay nagsilbing pinagdadausan ng mga okasyon tulad ng mga kaarawan, kumperensya at pagtatapos. Ang Kapitan Moy Residence ay isang napakagandang halimbawa ng bahay na bato. Ito ay matatagpuan sa Marikina. Si Don Loreno Guevara ang taong nagtatag ng paggawa ng sapatos sa Marikina, ang nagtulak sa pagbibigay ng pangalan sa Kapitan Moy. Noong panahon ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas, ang bahay na bato ay karaniwang estilo ng pagtatayo. Ito ay mahalagang bahay na may bubong na gawa sa kahoy at isang bato na ladaryo. Ang ganitong estilo ay katutubo sa Pilipinas at mainam na itinugma sa heolohiya at klima ng bansa. Ang mas mababang bahagi ay pinapatili na medyo malamig sa pamamagitan ng mga batong ladiryo, na ginagawa rin itong napakatatag kahit na sa panahon ng lindol. At ngayon ay halos lahat ng mga tahanan sa Marikina ay gawa sa bato dahil sa mabuting epekto nito sa mga residente. At dahil sa pinatunayan ng panahon ng katibayan kapag ang bahay mo ay gawa sa bato. Isa sa mga dahilan ng pagsisimula niya ng negosyo sa paggawa ng sapatos ay ang pag-aalala ni Loreno Guevara tungkol sa mga kabataan na walang pwedeng pagkakitaan, kaya naisipan niya na gumawa ng sapatos na kayang bilhin ng karaniwang mamamayan. Nagpasimula siya ng sarili niyang tindahan at ipinakilala ito sa Marikina noong 1881. Ang kanang bahagi ng kanyang bahay ay ang naging unang tindahan niya. Dahil sa tulong ni Padre Zamora na naatasan sa paglalagay ng disenyo sa mga sapatos, ito ay kumuha pa ng ibang kababaihan upang makatulong sa pagbuborda sa sapatos. Mayroon ng 15 na sapatusan na nakakalat sa Marikina noong namatay si Don Loreno o Kapitan Moy. At bukod pa rito, sa pagiging matagumpay na negosyante, si Don Loreno ay naging kapitan din sa munisipal ng Marikina. Ayon kay Adrian, nasa 200 taon o higit pa ang tirahan na pagmamay-ari ni Don Laurano, Kapitan Moy Guevara, kinikilala bilang ama ng sapatos hindi lamang sa Marikina, kundi sa buong Pilipinas. Dito rin idinisenyo ang kauna-unahang gawang sapatos sa Marikina, taong 1887. Ang bahay na bato ni Kapitan Moy ay produkto ng ebolusyon ng arkitektura. Ang bahay na ito ay tinatawag na ngayon na
sentrong pangkultura at sining ng Marikina. Ito na ngayon ay pagmamay-ari ng lokal na gobyerno na ginawa na ngayong lugar ng kaganapan gaya ng binyag, kasal at kaarawan, kung saan makikita ang pag-unlad ng bahay na bato ni Kapitan Moy at kung paano ito napakinabangan at nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at maging sa kontribusyon nito sa lungsod. Ayon kay Gia, pinangalanan ang lumang gusali ng Kapitan Moy o mas kilala bilang Bahay na Bato, na ngayon ay sentrong pangkultura ng Marikina, na itinayo noong 1780 mahigit 200 at 43 na taon na sa kasalukuyang taon. Itinayo ito ni Don Jose Guevara na pagmamay-ari ng Hacienda Janson. Ang bahay na ito ay hindi basta lamang isang istruktura ng mga pako at adobe, kasabay ang pagtayo nito hanggang sa ngayon ang kasaysayan na naninirahan dito. Ito rin ay nagsisilbing tahanan ng nakaraan dahil sa mga makasaysayang pangyayari na naganap sa bahay na ito. Ang Marikina ay nagsimula bilang isang misyon ng mga Heswita noong 1630. Sa panahon ng digmaan, ang kalye ng Gandara sa Manila ang naging sentro ng industriya ng sapatos. Ang kultura ng sapatos sa Marikina ay nagsimula noong 1880s. Nang dalhin ni Kapitan Moy o Don Laureano Guevara ang kultura ng sapatos sa bayan. Dahil dito, naging sikat ang Marikina bilang kabisera ng sapatos sa bansa. At ang mga sapatos ng Marikina ay naging bahagi na ng ating kultura. Si Kapitan Moy ay namuno sa industriya ng sapatos sa Marikina at naging malaking bahagi ito ng ekonomiya ng bayan. Ang kanyang legasiya ng industriya ng sapatos ay patuloy na nabubuhay hanggang sa kasalukuyan. Dahil sa kanya, ang Marikina ay kilala hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa bilang kabisera ng sapatos. Joaquin N. 2007. Isinalaysay ito ni Ginoong Ignacio de la Paz nang mayroong ilang taga-Marikina na natutunang gumawa ng tsinelas. Inakit ng mga nasabing mga manggagawa ang ilang may kabuhayan dito sa Marikina upang magtayo ng pagawaan ng tsinelas na maging kakambal ng hanap buhay ng mga mamamayan. Ang isa na rito ay si Kapitan Moy. Ang ginoong ito ay nakikilala sa simula pa ng mga taga-Marikina na mapagbigay ng gawain sa kanyang mga kasama at kapitbahay, lalo't makikita niyang mga nagtayo lamang sa lansangan. At sa katunayan nito, upang may maisagawa lamang sa mga taong walang gawain, ay nagpuputol siya ng mga kawayan at ipinagagawa niya sa kanyang mga kasama at kapitbahay ng mga sari-saring buslo na pakikinabangan. Nang makilala ni Kapitan Moy na ang inihihumok sa kanya na magpatayo ng pagawaan ng tsinelas ay makapagbibigay ng karagdagang gawain sa kanyang mga kasama at kapitbahay, ay sinang-ayunan niya at sa katunayan ay isa siya sa mga nagtayo ng paggawaan ng nasabing sapin sa paa o tsinelas. Ang paggawa ng tsinelas ay ipinagpatuloy ng mga may pagawaan at nagpaunlad naman at naging karagdagang hanap buhay ng maraming manggagawa dito sa ating bayan. Maraming mga taga-Marikina ang naglako ng nasabing sapin sa paa at iba't ibang bayan, kaya't ang pag-unlad ng nasabing pagawaan ng tsinelas ay nagpatuloy at pinakinabangan naman ng maraming manggagawa sa bayang ito.